Mistika, sinabihan si Rosemar na for content lamang ang kanyang ipinamigay na 1 million na pera at ang house and lot ay walang katotohanan. O yan, dahil maraming nagtatanong sa akin nasaan na daw yung house and lot at saka saan daw napunta yung 1 million. Okay, so I have searched yung mga videos, wala akong nakita talaga na napunta si Diwata sa bangko, kundi right that moment, dalang-dala na yung bayong na punong-puno ng 1 million at kung ano-ano pa, tapos pumunta doon at nakipagkita kay Rosemar. So saan napunta yung 1 million? Oh, ibinalik ba? Yun ba ay naging props lang? Katulad yung susi na pinakita na house and lot ang nakalagay sa picture ng susi na malaki, ay yung pala isang container lang. Oh my God. Tama na yung panlilin lang, okay? Tama na ang panlilin lang sa mga tao. Kasi pag niloloko yung mga tao, ano pa ang susunod? Lahat na lang yung gagawin nyo ay puro panlilin lang, panloloko na lang. Kaya, ayun. That's a big question. Bakit nga ba, kung ikaw may 1 milyon, di ba, dapat dala-dala mo yung perang yon sa bangko at hindi mo lang bit-bit na yan, di ba? Kailangan talagang naka-safe yan o kaya talagang safety ang number 1 na dapat pero parang ewan lang, di ba? Oh. Natural, kung pera ko yon talagang dadaling ko agad sa bangko, hindi yung basta-basta ko na lang ilalagay sa bayong pagkatapos pupunta makipagkita ulit doon sa nagbigay. Para ano? Ayun, pagkatapos the same angle noong nagkaroon na sila ng event, ayun pala, nandoon yung 1 milyon na isang cheque na malaki, kaso nga lang, yung 1 million is hindi cash, kundi yung 1 million na yun is worth of beauty products na bago magamit na cash ni Diwata, ay kailan ibenta pa niya. Nako, kaya pala yung pag-uwi na ni Diwata, na I can see yung the same polo shirt eh. Yung pag-uwi niya, sabi niya, masakit ang ulo ko, tapos parang wala siya sa mood. Dapat masaya siya, di ba? Nakatanggap lang siya ng another 1 million, di ba? So, ano na yan, Diwata? Bakit hindi ka mukhang masaya? Ito lang ba ay mga palabas ni Rosemar? Oh my God! Oh my God! Siya nga pala, ang totoong milyonaryo. Hindi kasi nagpapakita yan ng pera. Oh, di ba? At saka isa pa, yung mga sasakyan, lahat ba ang mga ay cash din? Madali lang naman kumuha ng mga ganyan na installment. Kasi ginagamit talaga ng mga yan, yung mga company na nagbebenta ng mga beauty products na kunwari, may mga Mustang, may mga Ferrari, may mga kung ano-ano silang mga mamahaling kotse, yung pala ay puro mga utang. So ayan, meron na po akong pahayag kahapon pa. Ayan, ang sa akin lang, di ba dapat wala nang pakialaman kung kanino gusto tumulong ng tao, kung yun yung tao na-appreciate ko. And guess what? And FYI lang pala, hindi lang naman si Diwata yung tinutulungan. Kung dami ko natutulungan, yung isang ampulubi na namit ko doon or nung taong grasa or homeless na namit ko doon sa pagpunta ko kay Diwata, yung staff ko na, nandun, yung binigyan ko ng 10 kyaw. Binigyan ko din ng giant poodle na imported, libre tirahan, may sarili ng kama, walang ginagastos, libre pagkain, kahit ilang beses kumain, di ba? Alam mo yun, tapos ginawan ko pa ng page para, kasi nga para ang dami na nagsusupport sa kanya. From wala yun na ako pang nagawa ng page is 0 to ano, diba? Kaya sa mga magsasabi na tinulungan ko sang si Diwata kasi trending, bakit yung tinulungan ko wala namang followers yun, diba? And ang dami-dami kong tinutulungan, guys. Hindi lang po si Diwata, ang dami-dami kong tinutulungan ng mga taong mas nangangailangan. Yan araw-araw, ang dami namin tinutulungan. Hindi na lahat napopost namin sa social media. And sa sinabi pa na content lang doon, pagbibigay ko ng 1M kay Diwata, nakita nyo kung gano'n siya halos mangyak-ngyak na nung binigay ko yun sa kanya, diba? Nakita nyo naman siguro, sasabihin ba't daw sa bag daw nilagay. Sa bag, kasi siguro baka wala siyang bank account, tanongin nyo na lang, wala na akong pakialam. Kung isipin nyo na content lang yun or what, wala akong pakialam. Basta sabi ko nga, kung peke ang pagbibigay ko ng 1M kay Diwata, mag-LBM ako ng 1 taon, pero kung totoo, mag-LBM ka ng 10 taon, char. Ayan, diba? Alam mo yun, parang, kasi mga sasakyan daw namin peke, yung mga fine-flex ko, alam nyo guys, hindi ako for the flex, or hindi ako sinungaling na tao. Ayun, ayaw nga ng taong sinungaling eh. So, hindi ako for the flex na, hindi naman sa amin. Yung mga fine-flex namin, amin lahat yan. And sa sinasabi na installment, kung panay sabi na wala akong utang kahit piso sa bangko, kung panay ako installment, kapal naman ang mukha ko, di naman ako nahiya sa teller sa bangko, di ba? Ayun, sinasabi ko nga na hanggat hindi kayang i-cash, wag bumili. Kung mayroong pambiling kayang i-cash, bumibili ako. Ganun yung motto ko in life. Ayoko yung mga napapanood ko sa teleserye na yumaman, tas dahil di mabayaran yung utang sa bangko, hinatak yung mga property. Kakanood ko talaga ito ng teleserye yung bata pa ako. Ayun lang. Tapos sasabihin pa na, pinakontent ko lang sa si Diwata dahil sikat. Bakit ngayon kinokontent mo kami? Kasi, di ba? Parang kaloka. So ayan, dapat maging masaya tayo sa pag-angat ng bawat tao. Hindi yung hanapan nyo ng butas, sisiraan nyo. Hindi dapat ganun. Dapat maging masaya tayo sa mga
nangyayari sa bawat tao. Hindi na ako dapat pumatol kasi naawa ko kay Diwata kasi nga parang hindi niya kayang depensahin yung sarili niya. And every time na magdedepensa siya sa sarili niya, lalo siya ibabash. Kaysa lumalaki yung ulo ko, kaysa sumasama ugali. Hindi ko siya sumasama ang ugali, mabait pa rin po si Diwata. Kung ano pagkakilala ko sa kanya, ganun pa rin. Eh, sabi nga ng asawa ko, pagod lang yung tao kasi inaabala minsan eh. For the pa-picture, gusto lang naman to, tao kumita para umangat yung buhay, para sa future niya. Siyempre from ganito siya bigla ngayon parang nasa gitna, pinipilit niyang pabagsakin. Siyempre ginagawa niya yung way para kumita siya, makaipon siya para sa future niya, ganun. Pero ang nangyayari kasi ngayon, parang ginawa niyo siyang santo na for the pa-picture, which is ganun din yung nararamdaman ko ngayon na medyo ang hirap nga. Katulad minsan masama pakiramdam namin for the pa-picture. Pero walang magagawa O nag-idol kayo, kailangan namin ngumiti. Kaya ayun, pinagsabihan ko si Diwata, chinat ko siya, sabi ko, Ming, ngumiti ka pagka hindi mo kayang ngumiti, masama pakiramdam mo or pagod ka, magtago ka na lang muna doon sa binigay kong office sa'yo na may aircon, mag-relax na, humiga ka muna dyan, with bed pa yun. So sabi ko, magpahinga muna siya. Kasi guys, hindi naman si Diwata sanay na parang arte-artista ang peg, di ba? Alam niyo yun, parang kakaano lang niya, nag-a-adapt pa siya sa environment na meron siya ngayon. Kaya intindihin niyo lang muna. Pag medyo naka-adapt na yan, magiging okay. Kasi ngayon naririndi. Ako nga naririndi ako sa daming ganap. Ang daming meeting, ang daming kumukuha sa akin. Ngayon, pati kinukuha pa ako sa teleserye. Kung ano, naririndi na talaga kami. Talagang pinipilit lang namin or ako, pinipilit ko lang. Ang daming nag-stress eating nga ako sa sobrang, alam mo, wala akong stress sa buhay, pero stress ako sa daming ganap. Ayan nag-chubby-chubby na naman tayo, nag-diet pa ako, nag-inom akong Rosmars detox drink for the taba na naman ng person. Kasi, alam mo, parang yun na lang pagkain na lang, kita nyo naman sa live kung gano'n kalakas kumain. Pagkain na lang talaga yung nakakatanggal ng pagod at stress ko. And, hindi buti kasi ako, wala akong pakialam talaga sa mga ganyan. Talagang, lang ako, alam mo, parang, chill lang ako sa buhay. Pero pag yung mga loved ones ko na yung medyo napapatok ako talaga. Pinipigilan ko naman pero nga, sabi nga ni Diwata, huwag ko na daw pansinin. Pero naawa kasi ako sa kanya. Pero kung ako lang wala akong pakalam sa mga basher.